Magandang umaga po, no? Nasa bahay lang si Sir Bong. Medyo nakahiga lang ng konti, ano? Mayroon lang akong unan sa likod. Happy Sunday po, ngayon pa ay Sunday. Saturday pala ngayon. I'm sorry. Ngayon ay Saturday. Masyadong advance, Sir Bong, ano? Hello po sa inyo. Ngayon po ay Saturday. Happy Saturday. Nasa bahay lang po si Sir Bong. Ayan. Pag wala akong ginagawa, nanonood lang ako ng Netflix. Pero kapag may tanong yung mga teacher, sinasagot natin kahit weekends. So ngayon ay Saturday. Pag-usapan natin yung kaibahan ng reclassification sa natural vacancy. Kasi dito sa the expanded career progression, meron pa ring natural vacancy at meron pa ring at more of reclassification. Kapag natural vacancy kasi, let's say for instance, empty 1 ka ngayon, tapos ang nakuha mong item ay empty 2 kasi may mga existing item pa na empty 2, no? Nagiget ba ako? Empty 3 din meron di ba? Halimbawa empty 2 ang inaplayan mo, di ba? Natural vacancy. Yung empty 1 mo, dahil natural vacancy yung kinuha mo na empty 2, pwede pang kuhanin yan ng iba. Kaya lang for a period of 1 year lang. Kasi after a year, matutunaw na yung item. At yung item na yan ay mababalik sa teacher 1. Ganon, kahit na empty 1 yan. Let's say for instance, yung teacher 2 na lang, no? Kasi ang mga vacant item ngayon ay teacher 3. Wala pa tayong mga vacant item na teacher 4. Kasi nire-reclass pa lang yun, By now, ang mga vacant item pa lang ay yung mga teacher 2, teacher 3, teacher 1. Let's say for instance, teacher 2 ka, you are applying for teacher 3. Diba? Ngayon, ang nakuha mo ay teacher 3 na vacant item. Ngayon, pag natural vacancy, yung item mo na teacher 2, may iwanan yan at pwede yan applyan ng iba. Ganun ang kaibahan nun. So, nakiget ba? Ngayon, pag hindi na-applyan, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, yung teacher 2 within a year, matutunaw yan, magiging teacher 1, Kahit pa yung mga principal 1 na going to principal 3, di ba, pwede yan Halimbawa, yung principal 1, halimbawa yung principal 1, ang nakuha niyang item ay principal 3 or principal 2. Vacant item, Now, kapag binigay sa kanya yung principal 2 or principal 3 na vacant item, yung principal 1 niya, dahil natural vacancy yung nakuha niya, mababakante yung principal 1 at pwedeng kuhanin niya ng iba, pwedeng applyan niya ng iba. Pag hindi yan in-applyan ng iba, ang rules ngayon, yung scrap and build, kahit na principal 1, within a year, matutunaw yan at magiging teacher 1 yan. So, ganun ang scrap and build concept. So, ngayon, napaliwanag na natin natural vacancy. Ngayon, paano naman itong reclassification? Itong reclassification, let's say for instance, yung teacher 1 nagpa-reclass to teacher 3. O yung teacher 2 nagpa-reclass to teacher 5, teacher 4. Diba? Is that clear? Ngayon, sa reclassification, kung nagpa-reclass ka ng teacher 1 to teacher 3, ang kaibahan nito, yung teacher 1 mo, hindi yan may iwan. Kasi dadalin mo yan. Yung teacher 1 mo kasi ma-upgrade lang. Magiging teacher 3 siya. Diba? So, yung teacher 1 mo, dahil reclassification, na-upgrade yung teacher 1 mo, magiging teacher 3 siya, so walang naiwan na item. Nakiget ba? Katulad din halimbawa, kung empty 1 ka, at reclass ang nakuha mo na reclassification to master teacher 2, halimbawa, o master teacher 3 na reclass ka, kapag reclassification, yung master teacher 1 mo, hindi yan mababakante kasi nag-upgrade lang yung iyong teaching position. Magiging master teacher 2. Diba? Na-upgrade yung master teacher 1 mo to master teacher 2. At wala kang may iwan na item na master teacher 1 kasi reclassification. So, naintindihan ba? Nagkakaintindihan ba tayo sa
ibig sabihin ng reclassification at natural vacancy?